Marshall Peak, Kabanata 5221. Kasalukuyang sitwasyon. Kailangang malaman ng isa na sa isang tipikal na digmaan laban sa Black Ink Clan na tumagal ng 100 taon, medyo normal na wala sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang mamatay, at karaniwan ay wala pang 1,000 human soldiers sa ibaba ng 8th grade ang mamamatay. Mapahamak. Iyon ay dahil ang mga tao ay may mga great passes sa likod nila. Maaari silang bumalik sa inner sanctum anumang oras at magpagaling upang maiwasan ang malaking bilang ng mga nasawi. Karaniwan, mayroon lamang 30,000 hanggang 40,000 katao ang nakatalaga sa alinmang Great Pass. Kung napakaraming tao ang napatay sa isang digmaan, ang Cave Heavens and Paradises mula sa 3,000 Worlds ay hindi maaaring magpadala ng sapat na reinforcements upang mapunan ang mga pagkalugi. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay may malalim na mga pamana, hindi naging madali para sa kanila na alagaan ang mga Heaven Opening Realm Masters na mas mataas sa 6th grade. Kung ang malawak na casualty ay karaniwan, dahil mas maraming tao ang napatay sa paglipas ng panahon, ang Great Passes ay hindi maiiwasang maaga ng Black Ink Clan. Sa tulong ng Great Passes at Warships, epektibong napatay ng humans ang kalaban habang pinoprotektahan ang kanilang sarili sa mga laban-laban sa Black Ink Clan. Gayunpaman, ito ay ibang kaso pagdating sa muling pagkuha ng Great Evolution Pass. Maaari pa rin silang umasa sa mga warship para makipaglaban sa kalaban, ngunit wala na silang Great Pass sa likod nila, tulad ng nangyari sa nakaraang labanan. Nang sumiklab ang digmaan, ang North-South Army ay walang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Black Ink Clan anuman ang sitwasyon. Kaya naman, naiintindihan na mayroong mas malaking bilang ng mga nasawi. Pagkatapos ng digmaan, 3,000 sa 30,000 sundalo ang napatay. Sa madaling salita, natalo sila ng 10% ng kanilang mga puwersa sa isang labanan na talagang nakakasakit ng puso. Higit pa rito, 4 na 8th grade division commander ang namatay. Sinabi sa akin ng isang martial uncle na, kung ikukumpara, ang 8th grade Black Ink Disciples ay nagdudulot ng mas malaking banta sa division commanders kaysa sa territory lords. Bahagyang nalungkot si Magaw. Hindi lang iyon dahil ang Black Ink Disciples ay tao, kaya mas pamilyar sila sa ating mga kakayahan, ngunit higit sa lahat dahil sa kanilang mindset. Gaano man sila kalakas, loyal lang sila sa Black Ink Clan. Kung hindi kayang talunin ng territory lords ang division commanders, tatakas sila. Gayunpaman, iba ang Black Ink Disciples. Kasunod ng mga utos ng territory lords, handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang labanan ang mga division commander kahit alam nilang maaari silang mapahamak. Wala sa mga namatay na division commander ang napatay ng territory lords. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabaliwan ng mga Black Ink Disciples. Naramdaman niyang Kai ang paglubog ng kanyang puso. Ang 8th grade Black Ink Disciples ay hindi kasing lakas ng tunay na 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, kung hindi sila nag-aalala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan, sila ay magiging lubhang mapanganib na mga kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming Black Ink Disciples ang namatay sa panahon ng digmaan sa panahong ito. Sa pagsunod sa mga utos ng territory lords, handa silang isakripisyo ang kanilang mga sarili para magkaroon ng pagkakataon ang territory lords na tumakas. Nai-imagine na kahit 4 na 8th grade division commander lang ang napatay, tiyak na marami pang ibang nasugatan. Ang mga 8th grade Black Ink Disciples ay pawang tao, ngunit sila ay pumanig sa Black Ink Clan at pinatay ang sarili nilang mga tao. Kabalbalan. Galit na ikinaway ni Magaw ang kanyang braso, na parang may hindi nakikitang kaaway na nakatayo sa kanyang harapan. Sa kabutihang palad, handa silang mabuti noong sila ay nag-iipon ng isang army para muling kunin ang Great Evolution Pass. Bagamat mayroon lamang 30,000 sundalo sa North-South Army, mayroon silang mga 68th grade Heaven Opening Realm Masters. Dahil sa malaking bilang na ito ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ang North-South Army ay maaaring makakuha ng higit na kamay kapag nakikipaglaban sa mga nangungunang masters mula sa nakaraang Black Ink Clan Army na mayroon lamang sa pagitan ng 40 at 50 territory lords at ang pinagsama-sama ang 8th grade Black Ink Disciples. Walang alinlangan na ang mga tao ay may magandang posisyon sa naturang labanan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga Black Ink Disciples ay nabaliw sa panahon ng pagtugis at handang isakripisyo ang kanilang buhay upang protektahan ang territory lords, na naging dahilan upang maging maingat ang division commanders mula sa North-South Army, lahat ng territory lords ay magiging maingat. Napatay sa labanan. Hinabol ng North-South Army ang Black Ink Clan Army sa loob ng 4 na araw, ngunit tulad ng tila handa nang masira ang kaaway, dumating ang mga reinforcement ng Black Ink Clan mula sa Great Evolution Pass.
Nang umatras ang Black Ink Army mula sa unang labanan, tiyak na nagpadala sila ng ilang tao upang humingi ng tulong sa garrison sa Great Evolution Pass. Nang malaman na tinambangan ng humans ang kanilang mga clansmen, nagulat ang Black Ink clansmen sa Great Evolution Pass. Sa pag-aakalang pagod na ang humans mula sa isang matagal na labanan, nagpa siya ang Black Ink clansmen mula sa Great Evolution Pass na kumilos. Humigit kumulang isang araw na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass, nagkita ang umaatres na Black Ink Army at ang kanilang mga reinforcement. Ang North-South Army ay humarap sa pagpapangkat na ito ng ilang sandali. Gayunpaman, batid na hindi nila kayang patayin ang lahat ng Black Ink clansmen na ito, wala silang pagpipilian kundi umatras para gumaling. Ang North-South Army pagkatapos ay nagtatag ng base tungkol sa 2 araw na marcha mula sa Great Evolution Pass. Hindi nila sinasadyang pagtakpan ang kanilang sarili habang tahasan silang lumipad sa kawalan sa harap ng Great Evolution Pass, na parang nagdedeklarang sasalakayin nila ang sino mang maglakas loob na lumabas. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo sa pagkakataong ito. Nawala sa kanila ang humigit kumulang 30 Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples sa kabuuan, kaya hindi sila nang ahas na guluhin ang humans pansamantala. Ang parehong partido ay mapayapang nabuhay sa ngayon, ngunit alam nilang lahat na ito ay kalmado lamang bago ang bagyo. Marahil ay isang insidente ang magaganap anumang sandali at masira ang kapayapaan. Anuman, ito ang sitwasyon na gustong makita ng mga mula sa North-South Army. Ang nakaraang labanan ang pinakamapanganib na naranasan nila, at marami ang namatay o nasugatan, kaya kailangan nila ng panahon para makabangon. Kaya naman, natutuwa silang makita ang Black Ink Clan na hindi kumikilos sa ngayon. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Magaw, mas naunawaan ni Yang Kai ang kasalukuyang sitwasyon. May iba pang mga bagay na dapat asikasuhin si Magaw, kaya hindi nagtagal ay umalis siya sa lugar. Matapos siyang panoorin na umalis, nagpatuloy si Yang Kai sa pag-shuffle patungo sa conference hall. Pagdating niya, hinintay niya ang nakabantay na ipaalam sa Army Commander ang pagdating niya. Hindi nagtagal, sinabihan siyang makita ang Army Commander. Pagpasok sa bulwagan, nakita niyang nag-uusap sina Mi Jinglun at Ouyang Lai. Hindi nagtagal ay gumawa sila ng desisyon, pagkatapos ay umalis si Ouyang Lai sa lugar na nagmamadali. Noon lang nagkaroon ng oras si Mi Jinglun na dumalo kay Yang Kai. Inangat niya ang kanyang tingin at nagtanong. Bakit hindi ka magpahinga ng kaunti? Duda ako na naka-recover ka na. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ayos lang ako. Pumunta lang ako dito para magpaalam sa'yo. Ang Old Ancestor at ang Royal ay nakipag-away sa isa't isa, kaya marahil ang Old Ancestor ay nangangailangan ng aking tulong. Tumanggo si Mi Jinglun. Sumasang-ayon ako. Kung ganoon, mas mabuting umalis ka na. Mayroon ka bang salita na gusto mong ipasa ko sa iba? Tanong ni Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, nakangiting sumagot si Mi Jinglun. Pakisabi kina Brother Siang at Junior Sister Liu na hindi ko papayagan ang Black Ink clansmen sa Great Evolution Pass na guluhin ang East-West Army, para makakilos sila ng walang mga hadlang. Sisiguraduhin kong sasabihin ko sa kanila. Tumanggo si Yang Kai at kinulong muli ang kanyang kamao. Paalam. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Tumanggo si Mi Jinglun. Hindi na kailangang magpaalam ni Yang Kai kahit kanino, kaya pagkatapos umalis sa opisina ni Mi Jinglun, lumipad siya patungo sa kaibuturan ng kawalan. Bagamat hindi pa siya ganap na nakaka-recover, hindi ito nakaapekto sa kanyang mobility. Habang minamanipula niya ang space principles, kumikislap ang kanyang figure. Susubukan din niyang i-activate ang Universe Transference Law paminsan-minsan upang maramdaman ang lokasyon ng Purifying Black Ink battleship ng East-West Army. Wala siyang hinarap na hadlang sa daan. Makalipas ang isang araw, dumating si Yang Kai sa labas ng teritoryo ng Black Ink Clan. Kadalasan, magkakaroon ng maraming Black Ink clansmen sa ganoong lugar. Gayunpaman, wala kahit isang Black Ink clansman na nakikita sa sandaling ito. Dumaan pa siya sa isang feudal lord's fief at napagtanto niyang walang buhay na nilalang sa paligid. Tila ang Black Ink clansmen ay ganap na naglaho. Ang lugar na ito ay sapat na malapit para sa kanya upang i-activate ang Universe Transference Law at bumalik sa Purifying Black Ink battleship sa East-West Army, kaya huminto siya bago ito gawin. Isang kumikinang na array ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa oras na mawala ang liwanag, nawala si Yang Kai. Napakapamilyar niya sa Universe Array at sa loob ng Purifying Black Ink battleships, kaya pagdating niya, agad siyang nagtungo sa Space Array sa gilid, at sa pamamagitan nito ay nakarating sa deck nitong Purifying Black Ink battleship. Palaging may isang taong nagbabantay sa Space Array ng Purifying Black Ink battleship sa North-South Army,
At gayon din, mayroong isang taong nagbabantay sa lugar na ito. Sa sandaling makita ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito si Yang Kai, nagliwanag ang kanyang mga mata. Senior Brother Yang. Bahagyang tumango si Yang Kai. Mabilis na sumunod ang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Iniutos ng Army Commander na makita mo siya kaagad sa iyong pagbabalik. Pupunta ako ngayon. Habang nagsasalita si Yang Kai, lumingon siya para tumingin sa isang tiyak na direksyon. Nang umalis siya sa North-South Army isang araw ang nakalipas, sinabi niya kay Mi Jinglun na ang Old Ancestor at ang Royal Lord ay dapat na nagpalitan ng mga galaw. Ngayon, parang nag-aaway pa sila. Masasabi niya dahil ramdam pa rin niya ang nakakakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kaibuturan ng kawalan kahit na malayo siya sa pinanggalingan nila. Malinaw na iyon ang mga epekto ng labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord. Lumipas ang maraming araw, ngunit nakakulong pa rin sila sa matinding labanan. Nagulat si Yang Kai. Bago tambangan ng North-South Army ang Black Ink Clan Army, naramdaman na niya ang unang pagbagsak ng simula ng kanilang labanan. 7 o 8 araw na ang lumipas mula noon, pero nag-aaway pa rin sila. Para silang deadlock. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito masyadong nakakagulat. Kapag ang mga makapangyarihang nilalang tulad ng Old Ancestor at ng Royal Lord ay nag-away, hindi magkakaroon ng kahihinatnan sa maikling panahon. Kung gusto nila, maaari silang lumaban sa loob ng 7 o 8 taon nang hindi humihinto, hindi pa banggitin ang 7 o 8 araw. Gayunpaman, naisip ni Yang Kai na kahit na gusto ng Royal Lord na i-drag ang laban, ang Old Ancestor ay hindi makikipagtulungan. Hiniling niya kay Yang Kai na sumali sa kampanyang ito, kaya maliwanag na gusto niyang gamitin ang kanyang miniature universe upang mabilis na gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kung siya ang nasa kalagayan ng Old Ancestor, makakahanap siya ng pagkakataong makisali sa isang todong sagupaan sa Royal Lord na may layuning magdulot ng pinsala sa isa't isa. Kaya naman, inakala niyang matatapos na ang labanan nang wala sa oras. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga iniisip at dumiretso sa conference hall. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kinailangan pang ipaalam sa Army Commander ang tungkol sa pagdating niya dahil nang makita siya ng isang senior brother na nakatayong bantay na paparating, agad niya itong pinapasok. Tila nagutos ng maaga ang Army Commander. Sina Xiang Shan at Liu Jiping, pati na rin ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ay nasa loob ng conference hall. Sa pagdating ni Yang Kai, tinapos ni Xiang Shan ang talakayan nila at nagtanong. Sa wakas nakabalik ka na. Kamusta ang biyahe? Binati sila ni Yang Kai. Pagbati, mga senior. Sa kabutihang palad, nagawa kong tapusin ang aking gawain. Tumango si Xiang Shan. Kumusta na ngayon sa North-South Army? Sumagot si Yang Kai. Nakipaglaban sila ng matinding labanan bago ako bumalik. Hinarang ng 30,000 sundalo ng North-South Army ang Black Ink Clan Army na umalis mula sa Great Evolution Pass. Nagawa nilang pumatay ng higit sa 300,000 Black Ink Clansmen, kabilang ang 6 na Territory Lords at mahigit 20 8th grade Black Ink Disciples. Tuwang-tuwa ang isa sa 8th grade Division Commander nang marinig iyon. Mabuti. Sa kabilang banda, tiningnan ni Xiang Shan ang bagay mula sa ibang pananaw at nagtanong ng may pag-aalala. Paano ang kanilang mga casualty? Tapat na iniulat ni Yang Kai. 4 na Division Commander at 3,000 sundalo sa ibaba ng 8th grade ang namatay sa labanan. Napabuntong hininga si Liu Jiping. Iyan ay halos pareho sa kung ano ang aming tinantya. Sinapo ni Xiang Shan ang kanyang noo. Walang sino man ang makakaasa na magkakaroon ng napakaraming high-grade Black Ink Disciples sa Great Evolution Theater. Ang bawat Territory Lord ay tila may 2 o 3 8th grade Black Ink Disciples na naglilingkod sa kanila. Iminungkahi ng kanyang mga salita na alam na nila ang pagkakaroon ng labis ng high-grade Black Ink Disciples. Ipinakita nito na ang East-West Army ay nakipagpalitan na ng mga galaw sa Black Ink Clan. Iniligtas nito si Yang Kai sa hirap sa pagpapaliwanag. Noong una ay gusto niyang iulat sa kanila ang tungkol sa Black Ink Disciples bilang isang uri ng babala, ngunit dahil alam na ni Xiang Shan at ng iba pa ang sitwasyon, hindi na niya kailangan pa. Marshal Pick, Kabanata 5222. Papalapit sa lungsod ang army. Matapos itong pag-isipan, natanto ni Yang Kai na hindi ito nakakagulat. Kailangan lang salakayin ng North-South Army ang Black Ink Clan na lalabas sa Great Evolution Pass. Sa kabilang banda, ang East-West Army ay kailangang umagos sa teritoryo ng kalaban, kaya walang paraan na ang paglalakbay ay magiging maayos na paglalayag. Ang mga high-grade Black Ink Disciples na iyon ay masasabing ang mga tumor na naiwan sa Great Evolution Pass 30,000 years ago.
Ang mga tumor na iyon ay ang mga pagkalugi na dinanas ng mga tao at gayon din ang mga hadlang na haharapin ng mga tao sa hinaharap. Binigyan ako ni Senior Mi Jinglu ng mensahe na ipapasa. Sabi ni Yang Kai. Sumagot si Xiang Shan. Sige. Sinabi niya na ang East-West Army ay malayang kumilos, at sisiguraduhin niya na ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ay hindi maglalagay ng banta. Tumanggo si Xiang Shan. Nakuha ko. Pagkatapos ay sinuri niya si Yang Kai. Nasugatan ka ba? Sumagot si Yang Kai. Okay lang ako. Sinabi pa ni Xiang Shan. Dahil nasugatan ka, dapat kang bumalik para magpagaling ngayon. Magaling. Ito ay ang aking mga tungkulin. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at umatras. Pagkaalis niya, bumantong hininga si Liu Jiping. Mukhang kailangang magdusa ng kaunti ang North-South Army para harapin ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Sinabi ni Xiang Shan. Pareho ito sa lahat ng dako. Hindi rin optimistic ang sitwasyong kinakaharap natin. Mahaba pa ang daan kung gusto nating sirain ang Black Ink Clan at muling makuha ang Great Evolution Pass. Tumanggo ang iba pang 8th Grade Division Commander nang maunawaan nila ang ibig niyang sabihin. Ang Black Ink Clan ay nakapag-react ng napakabilis sa anumang pagbabago sa digmaan dahil ang Black Ink Nests ay walang kapantay pagdating sa paghahatid ng impormasyon. Ang mga plano na ginawa ni Xiang Shan ay masasabing malinis. Una sa lahat, pinakawalan nila ang isang Territory Lord sa hangin at Cloud Theater para alertuhan ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos, nagpadala sila ng Puppet Army sa Great Evolution Pass para panatilihing nakatutok ang Black Ink Clan sa harapang iyon. Maging ang Royal Lord ay personal na nagtungo sa lugar na iyon. Sa ganoong paraan, ang teritoryo ng Black Ink Clan ay mawawalan ng anumang makapangyarihang masters. Kung wala ang Royal Lord na namamahala, maaaring direktang bumagyo ang East-West Army sa kanilang teritoryo. Kung maaari nilang basagin ang Royal City at sirain ang Black Ink Nest ng Royal Lord, magiging mas madaling makuha muli ang Great Evolution Pass. Ang Great Evolution Army ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isa sa kanila ay dumiretso sa teritoryo ng Black Ink Clan habang ang isa naman ay tinambangan ang Black Ink Clansmen na umalis sa Great Evolution Pass. Ito ay isang pinag-isipang mabuti na plano. Kung ang paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink Clan ay hindi masyadong mabilis, maaaring unti-unting pahinain ng East-West Army ang kapangyarihan ng Black Ink Clan habang papunta sila sa Royal City. Hindi bababasa, maaari nilang iiyak na linisin ang 100 teritoryo ng Territory Lords, pinapatay ang mga Territory Lords at ang kanilang mga subordinate isa-isa. Kapag nagawa na iyon, ang pressure na haharapin ng East-West Army sa hinaharap ay lubos na mababawasan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos dumating ang East-West Army sa sakop ng Black Ink Clan at sinakop ang teritoryo ng tahanan ng Territory Lord, ang balita na dumating na ang humans ay kumalat sa buong Great Evolution Theater sa isang iglap. Ang lahat ng mga Territory Lords na nanatili sa likod ay humantong sa kanilang mga army sa Royal City upang protektahan ang lugar na iyon. Sa kabilang banda, agad na bumalik ang Royal Lord. Siya ay isang matalinong tao, kaya hindi siya dumiretso sa Royal City. Sa halip, hinarang niya ang Old Ancestor at nakipag-away sa kanya, at ang kanilang labanan ay patuloy pa rin hanggang sa puntong ito. Naharang ng North-South Army ang unang batch ng Black Ink Clansmen mula sa Great Evolution Pass, kaya sa kabutihang palad ay hindi na kailangang mag-alala ang East-West Army na atakihin sila mula sa likuran. Sa kasamaang palad, ang Royal City ay dapat na mahigpit na binabantayan ngayon, kaya ang East-West Army ay tiyak na haharap sa isang mahirap na labanan. Bagamat mahirap para sa North-South Army, magiging mas masipag ito para sa East-West Army. Sa sandaling bumalik si Yang Kai sa Dawning Light, nilapitan siya ng kanyang mga miyembro ng squad. Nang makitang mapatla ang kanyang mukha, nag-aalalang nagtanong si Feng Ying. Nasugatan ka ba? Tumanggo si Yang Kai. Nakipag-away ako sa isang tao, pero ayos lang ako. Kumusta ang mga bagay dito? Sumagot si Feng Ying. Pupunta pa rin kami sa aming destinasyon. Kumbaga, hindi tayo malayo sa Royal City ngayon. Hindi nila nagawang pabilisin ang kanilang takbo sa napakaraming sundalong magkakasama. Sa makatuwid, kahit na ang North-South Army ay dumaan na sa isang mahusay na labanan, ang East-West Army ay hindi pa rin nakarating sa Royal City. Nang si Yang Kai ay babalik sa Dawning Light, napagtanto na niya na ang army ay sumusulong pa rin. May mga away ba dito? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Feng Ying. Walang tamang laban na pag-uusapan. Pagdating lang namin sa domain ng Black Ink Clan, nagawa naming sakupin ang isang buong teritoryo ng Territory Lord. Ito ay isang lugar na may isang Territory Lord, na mayroong ilang 8th grade Black Ink Disciples, at ilang 10,000 sundalo.
Gayunpaman, walang kahirap-hirap naming pinatay silang lahat dahil sa malaking agwat sa pagitan ng aming mga puwersa. Ng teritoryo ng Territory Lord na nawasak ay kay Shechong. Nang matanggap ang utos ng Royal Lord, nagtungo siya sa Great Evolution Pass kasama ang sarili niyang hukbo, at pagkaalis niya, isa pang Territory Lord ang nagdala ng sarili niyang hukbo upang italaga sa teritoryo ni Shechong. Iyon ay dahil nasa periphery ang kanyang teritoryo, kaya iniutos ng Royal Lord na ang lahat ng Territory Lords ay kailangang magtungo sa mga hangganan upang maghanda na magbigay ng tulong sa Great Evolution Pass. Kung tutusin, may humigit kumulang 1,000,000 Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ngayon, kaya hindi na kayang tumanggap ng mga tao pa ang lugar. Sa kanilang pagtataka, hindi kailanman inatake ng East-West Army ang Great Evolution Pass. Sa halip, dumiretso sila sa domain ng Black Ink Clan. Ang malas na Territory Lord, na nanatili lamang sa teritoryo ni Shechong sa loob ng ilang araw, ay pinatay ng East-West Army. Walang duda na ang swerte ay wala sa kanyang panig. Mapayapa noong una. Gayunpaman, sa nakalipas na 3 araw, ang Black Ink Clan ay nagsimulang mangharas sa amin paminsan-minsan. Mukhang sinusubukan nilang pabagalin ang aming lakad habang papalapit kami sa kanilang Royal City. Sa sandaling matapos magsalita si Feng Ying, naramdaman niyang kay ang ilang pagbabago na nagmumula sa isang partikular na direksyon. Ito ay maliwanag na ang ilang mga tao ay nasa isang labanan, ngunit ito ay hindi isang malakihang labanan. Ang pagpapalitan ng mga galaw ay hindi nagtagal. Makalipas ang halos isang tasa ng tsaa, nawala ang mga ingay. Ang laban ay hindi man lang nagpabagal sa Human Army. Ang Black Ink Clansmen ay hindi tanga. Mayroong 30,000 human soldiers, 2,000 hanggang 3,000 warships, at 60 o higit pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa army na ito. Upang harapin ang ganoong nakakatakot na puwersa, kailangan nilang pakilyusan ang pantay na bilang ng mga Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples pati na rin ang 200,000 Black Ink Clan na sundalo. Kung hindi lang napakaraming Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass, maaari sana silang magsama-sama at harangin ang East-West Army upang pigilan sila sa paglapit sa Royal City. Gayunpaman, may humigit kumulang 1,000,000 Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass, na may halos katumbas na bilang ng Black Ink Clansmen na natitira sa domain ng Black Ink Clan. Kung nagpadala sila ng 200,000 tao upang salakayin ang mga tao, ang depensa sa palibot ng Royal City ay makabuluhang hihina. Walang maglalakas loob na ilantad ang Royal City sa napakalaking panganib. Magiging kahanga-hanga kung maaari nilang talunin ang mga tao at pigilan sila sa pagsulong pa. Gayunpaman, kung matalo sila sa labanan, hindi na nila mapoprotektahan ang Royal City. Hindi rin matalino na hatiin ang kanilang sarili sa mas maliliit na grupo. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng lahat ng kanilang puwersa sa Royal City, magkakaroon sila ng pagkakataong harapin ang mga tao. Sa makatuwid, ang Territory Lords na responsable sa pagprotekta sa Royal City ay nagsabi sa Territory Lords na papunta sa kanilang daan na bilisan ang kanilang lakad at nagpadala lamang ng ilang maliliit na grupo upang guluhin ang mga tao sa pagtatangkang pabagalin sila. Tunay na epektibo ang kanilang diskarte dahil, kahit na mayroong maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa East-West Army, hindi sila maaaring palaging nagbabantay sa mga panliligalig mula sa lahat ng direksyon. Ang maliliit na grupong ito mula sa Black Ink Clan ay mula 2,000 hanggang 10,000 ang bilang at parang mga ulupong na nagtatago sa kadiliman habang naghihintay sila ng pagkakataon at tumalon palabas mula sa lahat ng direksyon upang kagatin ang East-West Army. Ang mga tao sa una ay walang pag-aalinlangan, kaya nagdusa sila ng ilang pagkalugi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay umangkop ang mga pinuno. Kasunod ng utos ni Xiang Shan, ang 8th Grade Division Commanders ay nagkalat sa paligid ng army upang mapanatili ang isang perimeter. Simula noon, naging hindi gaanong epektibo ang panliligalig mula sa Black Ink Clan. Sa tuwing maglulunsad ng palihim na pag-atake ang Black Ink Clan, makararanas sila ng napakalaking pagkatalo. Sa kasalukuyan, ang East-West Army ay hindi masyadong naapektuhan, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang mangyayari pagdating nila sa Royal City. Ang mga pinuno ay kailangang gumawa ng desisyon noon. Si Feng Ying at ang iba ay interesado sa kung ano ang nangyayari sa North-South Army, kaya tinanong nila si Yang Kai tungkol dito. Hindi ipinaalam ni Yang Kai sa mga miyembro ng Dawn Squad nang umalis siya noon. Gayunpaman, habang siya ay nanatiling nawawala sa loob ng mahabang panahon, si Feng Ying at ang iba ay natural na naging mausisa. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nilang umalis si Yang Kai sa kanilang army at nagtungo sa Great Evolution Pass para makipag-ugnayan sa North-South Army. Dahil bumalik siya, iminungkahi nito na natapos na niya ang kanyang gawain.
Sinabi sa kanila ni Yang Kai na ang North-South Army ay nakipagsagupaan sa Black Ink Clan's army. Bagamat marami na silang napatay sa kanilang mga kalaban, 4 na 8th grade division commander at 3,000 cultivator na nasa ibaba ng 8th grade ang namatay. Nang marinig nila ang solemneng balitang ito, tumahimik silang lahat. Sa sandaling sumali sila sa Great Evolution Army, alam nila na ito ay isang mapanganib na paglalakbay. Sa kabila nito, wala sa kanila ang nakaranas ng anumang tunay na panganib sa ngayon. Habang dinala ni Yang Kai ang bilang ng mga natalo, napagtanto nila na ito ay mas mapanganib kaysa sa kanilang naisip. 4 na namatay ang mga 8th grade division commander, kaya paano dapat protektahan ng mga mahihinang cultivator na tulad nila ang kanilang sarili? Baka sakaling mawalan sila ng buhay sa susunod na labanan. Sa sinabi nito, lahat sila ay nagtatanim ng hindi mabilang na taon, at hindi ito ang unang araw na dumating sila sa Black Ink battlefield. Lahat sila ay naghanda para sa kanilang tuluyang pagkamatay. Hanggat hindi sila nawalan ng kabuluhan sa kanilang buhay, hindi sila magsisisi. Ang pagkamatay ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagpalungkot sa kanila, kaya wala na sila sa mood na patuloy na makipag-chat. Bumalik sila sa kanilang sariling mga lugar at nagtanim sa pagtatangkang palakasin ang kanilang sarili. Sa mga sumunod na araw, nakadetect si Yang Kai ng panliligalig mula sa Black Ink Clan sa ilang pagkakataon, ngunit tulad ng nangyari dati, hindi nagtagal ay nawala ang mga ingay. Ang kakaiba ay nasa isang tiyak na punto, ang lahat ng panliligalig ay tumigil. Naramdaman ni Yang Kai na hindi sila malayo sa Royal City ngayon. Kung hindi, ang Black Ink Clan ay hindi sana madalas na hinaras sila at pagkatapos ay tumigil ng biglaan. Sila ay nababalisa dahil ang mga tao ay papalapit na sa Royal City at madalas silang ginigipit bilang resulta. Gayunpaman, matapos matuklasan na hindi nakapakipakinabang ang panliligalig, nagpasya silang ihinto ang pag-aaksaya ng mga tropa. Tulad ng inaasahan ni Yang Kai, isang araw pagkaraan, inutusan ang army na huminto. Si Yang Kai ay nagpapagaling sa deck nang matanggap niya ang utos. Ang messenger ay nagpapasa ng utos sa lahat gamit ang Divine Sense at hindi nagtagal ay umalis upang ipaalam sa mga sundalo sa likod. Kung ang East-West Army ay inihambing sa isang dragon, ang Dawning Light ay matatagpuan sa lugar ng Dragon Claw. Kaya naman, malinaw nilang nakita kung ano ang nasa unahan nila. Sa sandaling matanggap ni Yang Kai ang utos, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Mula sa malayo, nakikita niya na ang kadiliman ay tumakip sa isang malaking lugar ng kawalan, at tila may isang bagay na kahanga-hanga sa gitna ng kadiliman. Sa huling pagkakataong nakakita si Yang Kai ng katulad, nasa labas siya ng Royal City sa Yinyang Theater. Sa makatuwid, agad niyang napagtanto na ang kadiliman ay kung saan matatagpuan ang Royal City. Sa sandaling ito, ang East-West Army ay nasa isang lugar na aabot lang ng kalahating araw para makarating sa Royal City. Ang mga army commander ay tila naging matapang na kumilos, na parang wala silang pakialam sa Black Ink Clan kahit ano paman. Habang ang North-South Army ay nakaistasyon 2 araw ang layo mula sa Great Evolution Pass, ang East-West Army ay nakaistasyon sa labas lamang ng Royal City. Marshall Peak, Kabanata 5223. Mas maanghang ang matandang luya. Ang distansya sa pagitan ng mga hukbo ng dalawang lahi ay maikli, at ang kaunting anomalya ay maaaring humantong sa isang digmaan. Bagamat sila ay nasa isang lugar kung saan aabutin ng kalahating araw bago makarating sa Royal City, nakikita ni Yang Kai ang maraming tao na gumagalaw sa kabilang panig. Gayunpaman, hindi niya ito malinaw na makita dahil napakalayo pa rin ang distansya. Sa makatuwid, nagpasya siyang i-activate ang Demon Eye of Annihilation at matamang nagmamasid. Maya-maya, kitang-kita na niya kung ano ang nangyayari doon. Ang Eye Secret Technique ay kapakipakinabang sa mga ganitong sitwasyon dahil hindi lamang nito matutulungan ang gumagamit na makita ang lahat ng mga kamalian at eye pressure ang mga kaaway, maaari rin itong mapahusay ang paningin ng gumagamit. Sa loob ng kadiliman ay talagang kung saan matatagpuan ang Royal City, at ang napakagandang istruktura ay walang iba kundi ang Black Ink Nest ng Royal Lord, na tila isang higanteng bulaklak na namumulaklak pa. Habang tumitibok ang Black Ink Nest, maraming Black Ink Strength ang bumulwak mula rito at kumalat sa buong Royal City. Walang alinlangan na ang Black Ink Clansmen na naninirahan sa lugar na ito ay may pinakamagandang kapaligiran para linangin. Ito ay pareho para sa mga tao na sumakop sa pinakamahusay na cave heavens at paradises na nababagay sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kapaligiran sa Royal City ay medyo matindi. Hindi lamang nakita ni Yang Kai na maraming Black Ink Clansmen ang gumagalaw sa Royal City, ngunit mayroon ding malaking bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan na nakatalaga sa labas ng Royal City.
Ang mga sundalong ito ng Black Ink Clan ay dinala sa Royal City ng mga Territory Lords na sumugod sa lugar na ito nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, nag-set up sila ng mga defensive na posisyon habang naghahanda silang harapin ang Human Race Army. Ang tanawin ay nagtulak kay Yang Kai na bamantong hininga. Bagamat ang East-West Army ay nakapagsimula sa isang magandang simula, sila ay dumating sa lugar na ito ng huli dahil ang Black Ink Clan ay may sapat na oras upang maghanda. Kung ang East-West Army ay dumating ng mas maaga sa Royal City, madali sana nilang sirain ang Black Ink Nest ng Royal Lord at makuhang muli ang Great Evolution Pass. Kapag nawasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord, lahat ng Black Ink Nest sa Great Evolution Theater ay malalanta. Sa panahong iyon, ang lahat ng Black Ink Clansmen dito ay magiging parang puno na walang ugat o ilog na walang pinanggagalingan. Kung walang Black Ink Nests, walang bagong Black Ink Clansmen ang maaaring ipanganak. Sa puntong iyon, ang Great Evolution Army ay hindi na kailangang direktang makipagsagupaan sa kaaway, maaari lamang nilang dahan-daang pahinain ang mga ito at sa huli ay sakupin ang buong theater na ito. Ngunit ngayon, ang Black Ink Clan ay gumagala sa paligid ng Royal City, kaya hindi posible para sa East-West Army na sirain ang high-grade Black Ink Nest. Nakatayo sa tabi ni Yang Kai, nagtanong si Feng Ying. Iyan ba ang Royal City? Tumango si Yang Kai. Oo, iyon ay ilang talagang makapal na Black Ink strength. Napabuntong hininga si Chi Taichu. Bagamat nakipaglaban sila sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa loob ng 1,000 hanggang ilang libong taon, ito ang unang pagkakataon na napakalapit nila sa isang Royal City. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila kung gaano ito kaganda. Ang pag-unlad laban sa Black Ink Clan sa Blue Sky Theater ay medyo mabilis. Ito ang unang teatro kung saan ang mga tao ay may sariling pasulong na base. Gayunpaman, ang pasulong na base ay malayo pa rin sa Royal City. Ang Black Ink Clan sa Blue Sky Theater ay napilitan lamang na ibigay ang kalahati ng kanilang teritoryo. Ito ang unang pagkakataon na ang mga tao ay naging napakalapit sa isang Royal City, halos inilagay sila sa pintuan ng Black Ink Clan. Ang makapal na Black Ink strength na nagmumula sa Royal City ay nagpagulat sa mga tao. Ang Black Ink clouds na nakasalubong nila noon ay hindi maihahambing sa nakikita nila ngayon. Namangha rin sila sa high-grade Black Ink Nest. Ang mga mid-grade Black Ink Nest na iyon na winasak nila noong nakaraan ay hindi maihahambing sa isa sa lugar na ito. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang lolo at ng kanyang mga apo. Habang sila ay nagtataka, sila ay nasa sabik din. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang humans ay nakarating sa pintuan ng Black Ink Clan. Bagamat ito ay isang mabagsik na paglalakbay, ito ay isang pambihirang tagumpay para sa human race. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nangangahulugan din na ang deadlock na nagpapatuloy sa hindi mabilang na taon sa Black Ink Battlefield ay sa wakas ay nayanig. Dahil sila ay nasa lugar na ito, ang labanan ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung paano o kailan sumiklab ang digmaan. Tulad ng sinabi sa kanila ng mga pinuno na manatili sa lugar pansamantala, tila hindi nila nilayon na agad na maglunsad ng pag-atake sa Royal City. Ito ay maliwanag na nakikita kung paano kailangang pumunta ang East-West Army sa lugar na ito habang pinalalakas ng Black Ink Clan ang mga depensa ng kanilang Royal City. Kung ang mga tao ay naglunsad ng isang pag-atake ngayon, sila ang magdurusa ng isang pag-urong. Paano makakamit ng mga pinuno ang isang pambihirang tagumpay sa ganitong sitwasyon? Napaisip si Yang Kai habang iniisip niya kung ano ang kanyang gagawin kung siya ang Army Commander ng East-West Army. Matapos itong pag-isipan, naniwala siya na mas mabuting magpahinga muna sila habang mainam kung maakit nila ang ilang Black Ink Clansmen palabas ng Royal City. Parang bumaliktad ang sitwasyon ng dalawang lahi. Karaniwan, ito ay ang Black Ink Clan na umaatake sa Great Passes habang ang mga tao ay nagtatanggol sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga tao ang umaatake sa Black Ink Clan habang ang huli ay napilitang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang Royal City ay hindi kasing taibay ng Great Passes na inookupahan ng human race. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Great Passes ay talagang napakalaking mobile palace artifact na itinayo ng kanilang mga ancestor, at ang mga ito ay patuloy na pino at pinahusay sa mga henerasyon. Ang mga ligtas na kanlungan na ito ay nakatulong sa humans na itaboy ang Black Ink Clan ng maraming beses. Sa kabilang banda, iba ang Royal City. Wala pang tao ang umatake sa isang Royal City dati, kaya hindi kailanman naisip ng Black Ink Clan na bumuo ng mga depensa sa paligid nito. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Royal City at ng Great Passes. Ito rin ay isang bagay na magagamit ng mga tao. Totoong, may mga lugar kung saan ang mga tao ay mas mahina kaysa sa Black Ink Clan.
Bagamat mayroong 30,000 katao sa East-West Army, ilang libo sa kanila ay talagang mga manggagawa na dalubhasa sa daos ng artifact refining, alchemy, at arrays. Dahil ang mga espesyalistang ito ay hindi kasama sa direktang pakikipaglaban, mayroon lamang 26,000 hanggang 27,000 katao ang maaaring pumunta sa digmaan, at kailangan nilang tiyakin na hindi magkakaroon ng maraming casualty. Kapag inatake ng Black Ink Clansmen ang Great Passes, hindi sila mag-aalala tungkol sa pagkawala ng mga buhay. Sa katunayan, ang Territory Lords at Feudal Lords ay walang pakialam sa buhay ng mas mababang ranggo na Black Ink Clansmen. Hindi kailanman magagamit ng mga tao ang parehong taktika. Habang pinag-iisipan ni Yang Kai ang isyong ito, bigla niyang naramdaman ang isang anomalya na nangyayari sa isang partikular na direksyon. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang ilang mga sinag ng mga ilaw na sumusugod sa direksyong iyon. Lahat sila ay 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Saan sila pupunta? Nataranta si Yang Kai, at ang mga miyembro ng Dawn Squad ay pare-parehong nataranta. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang sagot. Muli, ang ilang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay lumukso sa kawalan at nagtulungang maglagay ng ilang artifact. Kumunat ang noo ni Yang Kai habang pinagmamasdan sila. Hinaplos ni Ning Chiji ang kanyang baba habang nakatingin sa 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, na medyo abala ngayon, at nag-aalinlangan na nagtanong. Kung hindi ako nagkakamali, sinusubukan nilang mag-set up ng isang set ng Void Yin Yang Mirror. Tama ba ako? Tumango si Yang Kai. Oo, yan ang Yin Yang Mirrors. Si Yang Kai ang orihinal na lumikha ng set ng artifact na ito, na noon ay pinahusay ni Grandmaster Mafan. Ang mga tao mula sa iba't ibang Great Passes ay natutunan kung paano gawin ang mga ito at pinagbuti ang paunang disenyo. Ang bagong bersyon na ito ay hindi nangangailangan ng isang taong may kaalaman sa Dao of Space na gumamit. Sa tulong ng artifact na ito, maaaring literal na i-flip ng isa ang mga bahagi ng Void na naglilipat ng mga malalaking bagay sa malalayong distansya. Ang Void Yin Yang Mirrors ay nagbigay daan para sa isang mas maginhawang pagmimina ng mga mapagkukunan, na nagdaragdag ng mga magagamit na mapagkukunan sa Great Passes ng ilang beses. Di masasabing ang bagong bersyon na ito ng Void Yin Yang Mirrors ay nakatulong sa lahat ng Great Passes na makaipon ng malaking halaga ng mga materyales. Ngayong nagsiset up sila ng isang set ng Void Yin Yang Mirrors sa lugar na ito, kitang-kita na ang kanilang layunin. Nang mapagtanto ang dahilan sa likod nito, nagkomento si Chi Taichu. Sinusubukan nilang bumuo ng isang forward base dito. Mukhang napagpasyahan nilang pumasok sa isang matagal na laban sa Black Ink Clan. Hindi tiyak kung sadyang ginawa ito ng Black Ink Clan, ngunit ang walang laman sa paligid ng Royal City ay walang laman. Walang kahit isang nabasag na fragment ng universo, pati na ang Universe Worlds. Sa sinabi nito, ito ay naiintindihan. Ang Black Ink Nests ay kumonsumo ng maraming mapagkukunan upang mapangalagaan ang mga bagong Black Ink Clansmen. Ang Universe World sa paligid ng Royal City ay dapat naganap na nakuha at pagkatapos ay itinapon. Bukod sa Royal City, ito ay katulad ng lahat ng teritoryong pag-aari ng Territory Lords at Feudal Lords. Sa makatuwid, ang lugar kung saan matatagpuan ang East-West Army ay ganap na walang laman na walang anumang saplot. Anuman ang kanilang ginawa o kung anong mga plano ang kanilang naisip, malinaw na nakikita ng Black Ink Clan ang lahat. Sa kabilang banda, mayroong Black Ink strength na nagtago sa buong Royal City, na ginagawang hindi nagagawa ng mga tao na sumilip sa kadiliman. Upang maging ang larangan ng paglalaro, kailangan nilang ilipat ang isang Universe World sa lugar na ito. Sa isang Universe World sa paligid, maaari nila itong gawing base ng mga operasyon. Bagamat hindi ito magiging kapaki-pakinabang gaya ng Great Pass, mas mabuti ito kaysa wala. Sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari din nilang bigyan ng mas maraming pressure ang Black Ink Clan. Sa hayagang pagbuo ng humans ng forward base sa mismong pintuan nila, gagawa ba ng hakbang ang Black Ink Clan? Tiyak, umaasa ang mga tao na maglulunsad ng pag-atake ang Black Ink Clan. Walang ibang gustong makita si Xiang Shan at ang iba pa kundi ang Black Ink Clan na umaalis sa Royal City. Kung hindi maglulunsad ng pag-atake ang kalaban ngayon, mas mahirap harapin ang mga tao kapag natapos na ng huli ang paggawa ng kanilang pasulong na base. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na umalis sa lugar na ito kalahating araw na ang nakalipas ay malamang na naghahanap ng angkop na Universe World. Ang simpleng hakbang na ito ay maglalagay sa mga sundalo ng Black Ink Clan sa isang mahigpit na lugar. Hindi naiwasang isipin ni Yang Kai na ang mga pinuno ng hukbo ay talagang parang matatandang luya, mas maanghang kaysa sa mga batang bagay. Sa sinabing ito, kung siya ang namamahala, ganoon din ang desisyon niya. Ito ang pinakamagandang opsyon.
hindi ganoon kahirap mag-ayos ng isang set ng Void Yin-Yang Mirrors. Mayroong dalawang set ng mirrors, ang Yin Mirrors at Yang-Yang Mirrors. Sa kasalukuyan, mayroong 8 mirrors na nakaset up sa iba't ibang lugar sa kawalan. Kapag na-activate na ang mga artifact, ang lugar na nilock ng Yin Mirror at Yang Mirror ay magpi-flip na parang salamin, na magsisimula ng palitan sa pagitan ng dalawang lugar. Di nagtagal, natapos na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters sa pag-set up ng mga artifact. Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay. Kapag nakahanap ang Division Commanders ng angkop na Universe World, ay activate nila ang Void Yin-Yang Mirrors. Ang Black Ink Clansmen ay parehong galit na galit at namanghanang ang mga sundalo ng tao ay nagmarcha patungo sa kanila. Gayunpaman, nang makita nilang huminto ang mga tao sa isang lugar na aabot ng kalahating araw bago makarating mula sa Royal City, nakahinga sila ng maluwag. Tiyak, hindi may tatago sa Territory Lords ang ginagawa ng mga tao. Gayunpaman, wala silang ideya kung ano ang ginagawa ng mga tao. Bago nila matiyak ang intensyon ng mga tao, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng padalos-dalos na pagkilos, at hindi rin sila papayag na gawin ito. Ang lahat ng Territory Lords ay umaasa na ang Royal Lord ay maaaring talunin o papatayin ang Human Old Ancestor. Kapag ang pinakamakapangyarihang master sa panig ng mga tao ay tinanggal mula sa larawan, ang mga tao ay automatikong matatalo sa laban. Sa sinabi nito, hindi ito malamang na mangyari, dahil hindi madaling makitungo sa isang Old Ancestor. Noong una, umaasa sila na darating ang mga kapwa nila clansmen mula sa Great Evolution Pass para maipit nila ang mga tao mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang balitang narinig nila mula sa Great Evolution Pass ay nagpagalit sa kanila. Ang mga tusong tao ay nag-iwan ng army sa labas lamang ng Great Evolution Pass. Habang nag-aaway sila, ang mga Black Ink Clansmen na lumalabas sa Great Evolution Pass ay maaaring namatay o malubhang nasugatan. Dahil walang pagpipilian, napilitan silang harapin ang Human Race Army doon. Ang mga Territory Lords ay may sensinang tumingin at nakakita ng ilang tuldok ng liwanag na kumikislap sa kawalan. Ang mga tuldok ng liwanag ay nakasisilaw na sa sandaling lumitaw ang mga ito. Habang ang mga tuldok ng liwanag ay umalungaw-ngaw sa isa't isa, tila tinatakan nila ang isang bahagi ng void sa loob nila. Sa susunod na sandali, nagsimulang kumalat ang mga layer ng ripples mula sa void na nakalock ng mga ilaw. Martial Peak, Kabanata 5224. Matitiis ba nila? Ang mga Territory Lords sa labas ng Royal City ay hindi maiwasang manlaki ang kanilang mga mata at maingat na manood. Sa sandaling ito, nag-iingat sila sa anumang ginagawa ng mga tao. Habang tinitingnan nila ng mabuti, parami ng parami ang mga ripples na kumalat mula sa void. Sa nangyari, nagsimulang lumitaw ang isang phantom image. Ang napakalaking multo ay mukhang isang universe world. Gayunpaman, ang multo ay nasa pagitan ng tunay at ilusyon, kaya hindi nila ito malinaw na natukoy sa ngayon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nakita ito ng mga Territory Lord ng malinaw. Ito ay talagang anino ng universe world. Bukod dito, ang anino ay nagpapatigas sa pamamagitan ng hininga, na tila ito ay nagiging pisikal. Nakilala pa nga ng isa sa mga Territory Lord ang Universe World na ito, na aabot ng isang araw bago makarating mula sa Royal City. Nagkataon lang. Nang pumunta ang Territory Lord na ito sa Royal Lord para mag-asikaso sa ilang mga bagay mahigit 10 taon na ang nakakaraan, nagkataon na nagpahinga siya sa Universe World. Napagmasdan niya ang kalupaan ng Universe World, kaya naaalala pa rin niya ito. Kaya naman, kahit anino lang nito, nakikilala niya agad ito. Ang pagtuklas ay ikinagulat ng mga Territory Lords. Noong una ay inakala nila na ito ay isang multo lamang, ngunit ngayon ay tila gumagamit ang mga tao ng ilang uri ng espesyal na pamamaraan upang ilipat ang isang universe world. Ano ang sinusubukang makamit ng mga tao? Habang pareho silang nabigla at nagdududa, ang Void Yin-Yang Mirrors ay nagsimulang i-flip ang Void. Ang universe world na aabutin ng isang tao ng isang araw upang marating mula sa Royal City ay lumitaw na ngayon sa kawalan habang ito ay nag-hover sa katahimikan. Gayunpaman, ang universe world ay tiwangwang at walang anumang sigla. Lahat ng universe world sa Black Ink Battlefield ay ganito ang hitsura. Ang kanilang world forces ay sinipsip ng tuyo ng Black Ink Clan, at kung wala ang world force, ang mga universe world ay malalanta at mamamatay. Matapos maging matatag ang Universe World, isang purifying Black Ink battleship ang lumipad patungo sa Universe World sa ilalim ng proteksyon ng ilang battalion-class warships. Kasunod nito,
Ang isang malaking bilang ng mga cultivator na dumating sa mga grupo ng iba't ibang laki ay lumabas sa Purifying Black Ink battleship at battalion-class warships at nagsimulang kumalat sa Universe World. Ang Universe World na inilipat sa lugar na ito ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters gamit ang Void Yin-Yang Mirrors ay nagmukhang isang napakalaking globo. Bagamat medyo malaki ito, hindi mahirap para sa Heaven Opening Realm Masters na lumipat dito. Ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring umikot sa Universe World sa kalahating tasa ng oras ng tsaa. Ang mga cultivator na umalis sa mga barkong pandigma ay Pawang Array Masters at Artifact Refiner, 2,000 sa kabuuan. Hindi nagtagal ay nagkalat sila sa Universe World habang sinusuri nila ang lupain at naghahanap ng mga angkop na lugar. Malinaw na nakikita ni Yang Kai at ng iba pa ang kanilang ginagawa, kaya sa puntong ito, halata sa kanila ang intensyon ng mga pinuno. Ang Universe World na inilipat sa lugar na ito ay gagawing forward base, tulad ng forward base sa Blue Sky Theater. Naging bahagi sila ng pagtatatag ng forward base sa Blue Sky Theater at pagsugpo sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon, at sa ngayon ito ay isang matatag na kuta. Higit pa rito, ang pasulong na base ay konektado sa Blue Sky Pass sa pamamagitan ng isang serye ng Universe Arrays. Ano man ang ginawa ng Black Ink Clan, hindi na nila maalis ang pasulong na base. Pagkatapos ng lahat, ang Territory Lords mula sa Blue Sky Theater ay dumanas ng napakalaking pagkatalo pagkatapos ng digmaan noon at hindi tiyak kung gaano katagal bago sila makabangon. Bago sila makapag-alaga ng sapat na Territory Lords, ang Black Ink Clan ay hindi maglalagay ng banta sa forward base sa Blue Sky Theater. Ngayon, ang 8th Grade Masters na mga pinuno ng East-West Army ay gumugol ng kaunting pagsisikap sa paglipat ng isang Universe World sa lugar na ito at pinaplano itong gawing pasulong na base, na magsisilbi sa parehong layunin ng pasulong na base sa ang Blue Sky Theater. Gayunpaman, ang kasalukuyang lokasyon ng East-West Army ay higit na nakakapukaw. Inaasahan na ang Black Ink Clan ay magagalit kapag nalaman nila kung ano ang nangyayari. Ang pasulong na base sa Blue Sky Theater ay malayo pa sa Royal City. Gayunpaman, ang East-West Army ay nagkampo sa mismong pintuan ng Black Ink Clan. Ito ay isang tunay na tanong kung ang Black Ink Clansmen ay maaaring tiisin ito. Habang ang Artifact Refiners at ang Array Masters ay abala sa pagbuo ng bagong forward base, sinabi ng mga pinuno ng army sa lahat ng mga sundalo na maging handa para sa anumang potensyal na pag-atake mula sa mga kaaway. Ang mga pinuno ay tila nag-iingat sa kung ano ang maaaring gawin ng Black Ink Clan. Hindi alintana kung ang Black Ink Clan ay maglulunsad ng isang pag-atake o hindi, ang mga tao ay nasa isang magandang posisyon. Kung hindi kumilos ang kalaban, makumplito ng humans ang kanilang forward base. Gayunpaman, kung ang kaaway ay padalos-dalos na umatake, ang East-West Army ay hindi matatakot na harapin sila sa kawalan. Ang lahi ng tao ay dumating hanggang dito upang labanan ang Black Ink Clan. Kaya, kailangan nilang patayin ang kanilang mga kalaban at kumpletuhin ang mga layunin ng militar upang maging sulit ang kanilang mga sakripisyo. Sa kabilang banda, walang ideya ang Black Ink Clan kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga Territory Lords sa sandaling napagtanto nila ang intensyon ng mga tao. Sa kasalukuyan, mayroong 30 o higit pang mga Territory Lords na nagtipon sa labas ng Royal City. Ang bilang ay bahagyang mas mataas kaysa sa bilang ng mga Territory Lords sa Great Evolution Pass. Sa una, mayroong malapit sa 70 Territory Lords sa Great Evolution Theater, na mas mataas kaysa sa average para sa anumang partikular na theater. Iyon ay dahil naging mapayapa ito sa Great Evolution Theater sa nakalipas na 30,000 taon. Ang Black Ink Clan ay may sapat na oras upang linangin sa kapayapaan, kaya natural na mayroon silang mas maraming Territory Lords. Paminsan-minsan, dadalhin ng mga Territory Lord na ito ang kanilang mga army para tumulong sa kanilang mga kapwa clansmen sa Wind and Cloud Pass o Azure Void Pass. Kahit na palagi silang matatalo, karamihan sa mga Territory Lord ay maaaring makabalik ng buhay, kahit papaano. Kadalasan ay ang high at low-grade Black Ink Clansmen na dinala nila sa larangan ng digmaan ang nasawi. Sa makatuwid, palaging may mga 70 o higit pang Territory Lord sa Great Evolution Theater sa mga nakaraang taon. Maaaring mag-iba-iba ang bilang paminsan-minsan, ngunit hindi magkakaroon ng matinding pagbabago. Gayunpaman, ang humans ay nagtalaga ng mga sundalo mula sa Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass sa pagkakataong ito. Napakabangis nila kaya hindi nagtagal ay natalo ang Black Ink Clansmen sa Azure Void Theater at Wind and Cloud Theater. Maging ang mga reinforcement na ipinadala mula sa Great Evolution Theater ay nawalan ng buhay. Sa labanan laban sa Black Ink Clan sa labas ng Wind and Cloud Pass, nagawa ng East-West Army na pumatay ng halos 300,000 Black Ink Clan na sundalo at 11 Territory Lords.
Iyon ay lahat ng Territory Lords mula sa Great Evolution Theater. Ang parehong bagay ay nangyari sa labas ng Asher Void Pass. Ang lahat ng mga reinforcement na lumaban doon mula sa Great Evolution Theater ay natalo. Bilang resulta, mga 20 Territory Lords mula sa Great Evolution Theater ang namatay. Masasabing napakalaking pagkalugi ang kanilang dinanas. Kaya naman, may kabuuang halos 70 Territory Lords sa Great Evolution Theater ngayon, at nahahati sila sa dalawang grupo. Ang isa sa mga grupo ay nasa Great Evolution Pass habang ang isa ay nasa Royal City. Ang mga numero ay karaniwang pantay na hinati. Kitang-kita ang intensyon ng mga tao, kaya natural na nakikita ito ng mga Territory Lords. Sa sandaling iyon, higit sa 30 Territory Lords ang nalock sa isang argumento na may dalawang magkasalungat na pananaw. Naisip ng isa sa mga grupo na ang mga kawal ng tao ay dapat napagod na sa mahabang paglalakbay, kaya ngayon na ang oras para umatake. Hindi bababasa, hindi nila papayagan ang mga tao na pukawin sila sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pasulong na base sa labas lamang ng Royal City. Ang mga agresibong Territory Lord na ito ang karamihan. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang Great Evolution Theater ay ganap na pinasyahan ng Black Ink Clan sa nakalipas na 30,000 taon. Sa paglipas ng mga taon, palagi nilang itinuturing ang buong theater bilang kanilang teritoryo. Tiyak, hindi nila kayang tiisin itong mga tao na lumabas ng wala sa oras at gumawa ng eksena sa kanilang tahanan. Kung ikukumpara sa mga agresibong Territory Lords na ito, ang ibang grupo ay mas konserbatibo. Sa pamamagitan ng Black Ink Nests, nalaman nila ang tungkol sa resulta ng digmaan sa Great Evolution Pass. Pagkatapos ng digmaang iyon, 6 na Territory Lords, mahigit 20 8th grade Black Ink Disciples, at 300,000 sundalo ang nasawi. Nakakatakot ang bilang ng mga nasawi. Sa Great Evolution Theater, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nakaranas ng napakalaking pagkalugi sa nakalipas na 30,000 taon. At ang lahat ng ito ay din noong sila ay nakaharap sa mas kaunting mga sundalong tao. Mula sa kanilang nakalap, 30,000 tao lamang ang nakipaglaban sa labanang iyon sa kabuuan. Bagamat marami silang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, at ang kanilang mga warship ay tiyak na gumanap ng malaking papel, ipinakita ng resulta na ang mga tao ay tunay na makapangyarihan. 30,000 humans ay maaari nang pumatay ng napakaraming Black Ink Clansmen sa labas ng Great Evolution Pass, kaya ang parehong bilang ng mga tao sa labas ng Royal City ay hindi rin magiging mahina. Kung sila ay mag-away, ang mga tao ay tiyak na magdurusa, ngunit ang Black Ink Clan ay wala sa mas mabuting kalagayan. Baka lumabas pa sila ng mas masahol pa sa dati. Ano man ang kahihinatnan, hindi maiiwasan para sa ilan sa mga Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na mawalan ng buhay kung sila ay lumaban. Dahil ang mas malakas na Black Ink Clansmen ay likas na natatakot sa kamatayan, nag-aalala sila na sila ang papatayin. Alam ng konserbatibong Territory Lords na sa hindi paggawa ng hakbang ngayon, ito ay tulad ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na putalasin ang kanilang mga talam, at kapag ang mga talam na iyon ay sapat ng matalas, ito ay magdulot ng malaking banta sa Black Ink Clan. Sa sinabi nito, mayroon silang sariling mga pagsasaalang-alang. Ang labanan sa pagitan ng Royal Lord at ng Old Ancestor ay hindi pa natapos. Magiging maayos ang lahat kung ang Royal Lord ang nanalo sa labanan. Gayunpaman, kung ang Royal Lord ay matalo, at hindi nila nagawang talunin ang kalaban sa kanilang pintuan, ang Royal City ay mawawasak. Sa makatuwid, nais nilang maglaro ng ligtas sa ngayon upang manatiling banta sa mga tao. Higit pa rito, ilang oras na ang nakalipas mula noong unang nag-away ang Royal Lord at ang Old Ancestor, kaya naisip nila na hindi magtatagal bago matapos ang labanan. Marahil ay babalik ang Royal Lord sa Royal City sa lalong madaling panahon, at kapag nangyari iyon, siya ang magpapasya kung dapat silang maglunsad ng pag-atake o hawakan ang kanilang mga linya. Kaya naman, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, at hindi rin ito isang pag-aaksaya ng oras sa pamamagitan ng hindi paggawa ng isang hakbang. Dahil hindi sila magkatinginan, nagpatuloy ang pagtatalo ng Territory Lords. Walang sino man sa kanila ang makakumbinsi sa kabilang panig. Bilang resulta, hindi sila nakapaglansad ng isang pag-atake sa mga tao at maaari lamang silang manood habang ginagawa ng kaaway ang kanilang mga pagsasaayos sa bagong lipat na Universe World. Tiyak, ang mga agresibong Territory Lords ay nagalit, iniisip na sila ay napalampas na isang pagkakataon. Gayunpaman, kung wala ang kooperasyon mula sa konserbatibong Territory Lords, hindi sila makakapaglansad ng pag-atake sa mga tao. Sa isang tigang na bundok sa Universe World, tumingin si Xiang Shan sa kawalan habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang mga tingin ay tila nababalewala ang pagpigil ng distansya at malinaw na nakikita kung ano ang ginagawa ng Black Ink Clansmen sa Royal City. Nakakahiya. Walang emosyong sabi ni Xiang Shan. Si Liu Jiping, na nakatayo sa tabi niya, ay lumingon sa kanya. Senior Brother Xiang, sa tingin mo ba hindi tayo sasalakayin ng Black Ink Clan? Sumagot si Xiang Shan. Matagal na panahon na ang lumipas. Inaatake na sana nila kami kung gusto nila. Dahil mukhang wala silang intensyon na maglunsad ng pag-atake, hindi na sila darating sa lalong madaling panahon. Mukhang wala sa mga Territory Lord ang may autoridad na gumawa ng desisyon. Nakangiting sumagot si Liu Jiping. Ang Royal Lord ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Black Ink Clan. Ang mga Territory Lord na nagtatrabaho para sa Royal Lord ay may kani-kanyang teritoryo at mga subordinate, kaya kahit hindi sila maglalakas loob na suwayan ang Royal Lord, lahat sila ay pantay-pantay sa kanilang mga sarili. Ito ay hindi katulad ng mahigpit na istruktura ng militar na mayroon tayo. Marahang tumanggo si Xiang Shan. Sinabi pa ni Liu Jiping. Anuman, maaari nating samantalahin ang pagkakataong makapagpahinga at magtatag ng pasulong na base. Kapag nakakuha na tayo ng foothold dito at nakabawi, makakaisip tayo ng paraan para maakit ang mga kalaban palabas ng Royal City. May punto ka, junior sister. Kabahagi ako ang parehong damdamin. Biglang lumingon sa kanya si Liu Jiping na may pares ng maliwanag na mga mata. Mayroon ka na bang solusyon? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, nagtanong si Xiang Shan. Bakit sa palagay mo? Umiling si Liu Jiping, sumagot. Nararamdaman ko lang na medyo tiwala ka. Maliwanag na binigyan mo ito ng ilang pagsasaalang-alang kung hindi mo sana sinabi sa ilang tao na maghanap ng angkop na Universe World hindi nagtagal pagkarating namin sa lugar na ito. Dahil inaasahan mo na ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na mayroon kang plano sa pag-follow up.